So, ngayon po, ito po ang ating topic this prayer meeting. So, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nung ako po yung na-assign, nag-iisip talaga ako. Sabi ko, ano bang, kasi di ba normally ganon, kapag i-assign ka, you will pray. Ano po ba yung Lord, yung gusto nyo pong sabihin sa mga makikinig nito sa prayer meeting? So, I praise the Lord kasi God is a communicating God, nakikipag-usap siya sa panalangin, kaya ito po yung lumabas. So, mula po dito, lahat po tayo, even me, ay matuto po sa sinabi ng isa sa mga naging sermon ng Lord doon sa Mount. Kung familiar po kayo doon sa Sermon on the Mount. Ayan. So with that po, basahin po muna natin yung ating main verse. Ayan. So, yung main verse po natin ay matatagpuan po sa Mateo chapter 7, verse 13 and 14. At yung title po ng isa sa mga sermon ni Lord po na yon ay yung Narrow Gate. Kung familiar na po kayo doon. So, ngayon pong gabi, hihimayin po natin kung ano po yung mensahe ng Lord mula po doon sa isa sa mga pinangaral niya na pinamagatang narrow gate po. Okay, so yun po ang goal po natin, no, na paglabas po natin sa tahanan ng mga kadasyo, may inspire po tayo, ito pala yung parang nire-remind sa akin ng Lord ngayong gabi na patungkol po doon sa narrow gate. So, with that po, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, nagpapasalamat po kami, mahabaging Diyos ka po, mabiyayang Diyos ka po, Lord, mapagmahal na Diyos ka po. At kumakausap ka po ng mga lingkod mo, ng mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya nga po ngayong gabi, Lord, kasihan niyo po nawa ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, Lord, na mabuksan din po ang aming mga spirit, ang aming puso, ang aming isip, nang sa ganun, Lord, mag-grasp po namin, makuha po namin, Panginoon, yung mensahe niyo po sa amin ngayong gabi. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, konting background lang po bago po natin susugan yung narrow gate na sermon po ni Lord Jesus Christ po, no? So, ito po yung pinaka-background nun. So, kung maalala nyo po, si Lord Jesus Christ, yung tinatawag na Sermon of the Mount, sa isa sa mga una niyang naging ministry, siya po ay nangaral sa bundok. So, kung maalala nyo po, ang background po nun, simula nung Matthew, sa chapter 4, kung saan, siya po ay nag-fasting 40 days. Hindi po siya kumain, ang ginawa lang po niya, nag-pray. Sa loob ng 40 days, kumbaga, para simula ng bago simula ng formal yung kanyang ministry. At alam natin po yung kwento, doon po, na tinempo siya ng kaaway. Pero ang magandang bagay po, of course, nagtagumpay po si Lord Jesus Christ. So, after po doon, official na po niyang sinimulan yung kanyang ministry. At ang una niya pong ministry ay yung nagsimula na po siyang mag-preach. After po nung temptation, after po nung fasting, at nalagpasan niya po yon, nagsimula na po siyang mangaral. At ito actually ang una niyang pinangaral, no? Ito sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 17, ang una niyang tinuro, repent. Repent, repent. For that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. So yun agad, parang boom, yun agad yung unang topic ng Lord Jesus Christ. So, kasunod po nun, so as time goes by, di ba po, naglalakbay siya. Mag-isa lang siya that time po muna nung unang mga sabak niya sa ministry. Ngayon, habang naglalakad siya po dun sa Sea of Galilee, doon niya po nakilala yung mga una niyang disciples. At alam po natin yung kwento ng mga una niya pong disciples ay yung mga magkakapatid. Sina Peter at si Andrew, at sina James at si John. Dito natuwa nga po ako kasi totoo talaga na kapag ang Lord tumawag, pamipamilya siya. Kasi nakita po natin dito, no, ang una niyang tinawag ng mga disipulo niya ay magkapatid. So, napakagandang inspirasyon yun sa atin, kapag tayo pasanin natin na maligtas din yung ating mga kapamilya, isipin natin, kalooban yun ng Lord. Kalooban yun ng Lord. Maliligtas sila. So, kailangan lang natin gawin yung part natin. Ano po? So, yun po. So, after niyang tawagin yung maunang disciples niya, so, eto na, may kasama na si Lord Jesus Christ na nangangaral, nagmi-ministry. Yun. Sunod na po, ayan, nagpagaling na po siya habang
ano po siya lumilibot-libot po siya sa lugar doon sa sa Galilee. Yan, naglalakad-lakad po siya doon. Yun. Tapos yung mga sumunod po niyang ministry, nagpagaling na po siya ng mga may sakit. At hindi lang po nagpagaling ng may mga sakit. Kasi sabi po doon, bukod sa pagtuturo sa mga sinagog, nagpo-proclaim ng good news. Yun nga po, yung pangatlo niyang ministry is nagpapagaling siya. So, ito, isa po rin sa aking mga na-realize habang binabasa ko po ito. Ang galing po, no? So, yung ministry ng Lord, di ba, may evangelism kasi nagpo-proclaim siya, nagpo-proclaim siya ng good news, nagdi-disciple siya, so, nagtuturo siya ng mga way of life. So, discipleship po yun, no? Tapos, bukod po doon, so, evangelism, discipleship, nagpapagaling din po siya. So, napakaganda rin pong ministry pala para dumami tayo. Yung nagpipray din tayo sa mga may sakit. Siyempre, hindi naman po tayo yung magpapagaling dahil ang Lord Jesus Christ ang magpapagaling. Pero isa po yung paraan kung paano kumalat yung ministry ng Lord Jesus Christ. Kasi kung isipin nyo nga naman po, di ba, himala yung mga ginagawa ng Lord, mga miracles yon na na-amaze yung mga tao. Kaya nga po sabi dito, nag-spread yung balita, nag-spread yung kwento patungkol kay Lord Jesus Christ at marami po yung humanga sa Kanya. So simula po nung nangaral siya, simula po yung nagpagaling siya ng mga may sakit, kumbaga naging famous po siya that time. At naging famous po siya, marami po yung sumunod sa Kanya. Marami po yung, marami po yung na-amaze, marami po yung na-curious. Kaya siguro yung iba, no, kunyari kung kayo po yung nabubuhay during that time, sabihin nyo po, ay, may schedule si Lord Jesus Christ doon, punta tayo. Kasi ganon nila na-appreciate si Lord Jesus Christ that time, at ganon sila na-amaze. Kaya kahit siguro saan pumunta si Lord Jesus Christ, susunod sila. Kaya true enough, kung alam niyo po yung sumunod na kwento, sabi dito, large crowds na po ang tawag. Ang dami na pong tao. So kaya large crowds na po yung sumusunod kay Lord Jesus Christ. So sobrang amazement nila sa mga ginagawa ng Lord through His ministry that time. Kaya nga po, ito na yung naging discipleship venue. Ang sumunod po na nangyari, since large crowd na po yung sumusunod kay Lord Jesus Christ, isa sa mga naging venue nila, bundok na po. At ito po yung picture. Si Lord, nakita niya, daming tao. So, hindi ko lang po alam, no? Siyempre, magkaiba po yung panahon noon at panahon ngayon. Hindi ko lang po alam kung paano yung setting nila, kung may microphone ba sila or wala, kung abot ng boses ng Lord yung mga tao. Pero hindi ko na po problema yun. Basta ang sinasabi dito, marami na po ang nakikinig at marami na po ang na-amaze sa mga turo ni Lord Jesus Christ. Actually, totoo po yan eh. Kasi Kasi ngayon po, nahihilig po ako sa pakikinig ng podcast. So, ang schedule ko po every Monday, since di ba po pag linggo nasa kids room po ako, no? So, hindi ko po minsan nakapapakinggan yung preaching. So, ang schedule ko po every Monday, ina-open ko po yung live ng church natin, nakikinig ako. Pero sometimes, sabi ko, parang gusto ko pa. So, nagsasearch ako ng iba pang mga preaching, podcast, at marami na po ako napakinggan ng mga pastor. Pero may isa pong pastor akong kinabiliban. Hindi naman po idol, Pero na-amaze lang ako sa the way ng pagpipreach niya kasi bukod sa, kumbaga, practical, direct to the point, may humor din po siya. Kumbaga, meron siyang humor. Humor? May siya, comedy, kumbaga. Pero align naman po dun sa topic. So, parang ganun po, parang yung mga tao that time, natuwa sila sa turo ni Lord Jesus Christ. Kaya, sinusundan-sundan nila. Kasi ako ngayon po, pag nagpa-podcast ako, ang una kong hinahanap, yung pastor na yun. Siyempre, bukod po sa mga pastor natin, sinesearch ko muna asan yung podcast, ano yung mga latest na podcast ng pastor na yan. So, yun po, parang ganun po yung, kung kayo po yung kabilang, kung i-imagine niyo po kung kayo po yung isa sa mga tao na nakikinig that time. Hinga lang ako. So, ayan. So, yun na nga, nagpipreach na po si Lord Jesus Christ sa crowd. At makikita po natin dito, napakarami pong tao ang nakikinig na po sa Kanya. Ayan. At
nung pinag-aralan ko po yung kwento na to, nagulat ako kasi yung Sermon of the Mount itself ay compose po siya ng 20 pirasong sermon, 20 devotion. At though hindi naman po specifically sinabi doon na, pero most probably, malaki ang chance at mataas ang chance na isang araw lang po kinuha ng Lord yan, yung 20 devotions na yan, doon sa bundok kung saan siya nangaral. So, imagine niyo po, no? Actually, ano naman po yan during that time, it's a norm. Normal po sa kanila na makinig ng kumbaga, mga preaching, sermon, the whole day. Kasi kung maalala nyo, diba po, sa panahon nila ni Nehemiah, isang buong araw, binabasa lang yung scripture, tapos sila nakikinig lang. Tapos kung maalala nyo, sa kwento nila Pablo sa New Testament, may nakatulog kasi magdamag, pinipreach, at nahulog na deads. So, normal po sa kanila yung ganyang atmosphere na ganon sila, ganon po yung way of life nila na kaya nilang tumagal, na nakikinig. Oo nga, kasi nga naman ngayon, di ba, dami ng distraction, may cellphone na, may gadgets na, may internet na. During that time, ano lang naman yung pinagkakabala nila. So, it's a norm. Pero ngayon, matukahan ka lang ng isang devotion, dami mo pang excuse, uy, buta ko, gano'n. Pero that time, ganon sila ang tawag dito, siguro kung nabubuhay tayo that time, puspus ka, kasi biruin mo 20 sermons yung pinakinggan mo sa isang upuan, kung di ka pa ba naman, di ba? Holy of holy. Kaya yun po yung, doon ako na-amaze. Kasi sabi ko, wow, ang dami ng crowd, tapos hindi lang isa yung preach ni Lord Jesus Christ, 20. So imagine, ang sarap sigurong mabuhay during that time, Lalo't, syempre ka face-to-face nila si Lord. Pero ayun nga, so moving forward, so 20 sermons po yung pinakil ni Lord Jesus Christ. Ayan, so hindi ko naman po isa-isahin yung 20, So eto po yun, sinamarize ko lang po. Ayan, so the Beatitudes, Salt and Light, Jesus fulfilled the law, anger and murder, tinuro niya rin po yan. At lust and adultery, divorce. At actually, ito po yung focus natin. Yung pang chapter 7, verse 13 and 14, which is the narrow gate. Pero gusto ko lang po i-highlight yung tatlo kasi na-amaze ako Kasi during that time, di ba, bagong preacher lang si Lord Jesus Christ Pero, ito yung sekreto ni Lord Jesus Christ kung bakit kahit bago siyang preacher, kahit bago siyang teacher, na-amaze yung mga tao sa kanya. Kasi tignan nyo, kumbaga yung mga sa salita ngayon, mga pasabog ba? Mga pasabog ni Lord Jesus Christ. Kasi nung tinuro niya itong Jesus fulfilled the law, ito agad yung sinabi niya, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So siguro yung mga tao that time, ano daw? Narinig mo yun? Ganun, parang kumbaga amazed na amazed sila at curious na curious sila. Pero yung confidence ba? Yung confidence ng Lord that time is ganun na lamang. Kaya nga yung mga sinasabi niya may kalakip na kapangyarihan. So, ayan. So, hindi na po natin isa-isayin. Pero ito po yung parang pinapaalala ni Lord during that time na si Jesus po ang katuparan ng mga propesiya. Tinuro po niya yan. Though sometimes yung ibang mga nakikinig, di pa po nila masyadong naiintindihan yun, Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, naiintindihan na natin siya. Ayan po. Tapos pangalawa po yung anger and murder. Isa rin po yan sa mga tinuro niya. Kasi sinabi niya po dyan, kung paanong ang murder, ang pagpatay, ay kasing kahilintulad din ng pagkakaroon ng galit sa kapwa. Kasi magkaisa lang sila ng verdict. Yun po. Kaya nga ang payo niya po sa mga nakikinig during that time, kung naaalala mong may sama ka ng loob sa kapwa mo or sa tao, sa paligid mo, anong dapat mong gawin? Iwan mo muna ang handog mo sa harap, ang iyong handog sa harap ng damban at makipagkasundo ka sa kanya. So, isa po yan sa mga tinuro ng Lord Jesus Christ. So, ang kailangan mo daw gawin kapag ikaw ay may kasamaan ng loob, bago ka mag-offer ng anything kay Lord sa ating Diyos, balikan mo muna yung kasamaan mo ng loob. Ayan. Saka ka bumalik kayon kay Lord Jesus Christ. Yan po. Tapos, last and adultery. Ito po,
ano rin to, pasabog rin to kasi nagulat yung mga tao Sabi kasi ni Lord Jesus Christ, yung adultery is a sin na before, long time ago na po yun Pero ngayon, sinabi niya, alam nyo ba, na kahit tignan nyo lang ng malaswa, yung kapwa nyo, adultery na rin yun. So, syempre, Ganon po ba yun, Lord? Ganon ka-amazing yung mga turo ni Lord that time. Kaya, no wonder, marami po talagang sumunod sa kanya after this. Pero marami rin pong nagtaka. At nagtaka. Ayan. So ngayon po, pasok na po tayo sa narrow gate. At ito po yung pinaka-focus natin. So dito po sinasabi, mismong ang Lord Jesus Christ po, ang nagsabi ng mga dialogue na ito, ng mga statement na to. Pwede po bang sabay-sabay nating basahin? In 1, 2, 3. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Ayan po. So, ayan po yung ating nanamnamin ngayon. So, ngayon po, malinaw po yung sinabi ni Lord Jesus Christ na sa kanya po mismo nanggaling, enter through the narrow gate. At kung babalikan po natin, sino po yung kausap ni Lord Jesus Christ dito? Ayan. Para kanino po niya inaabot itong message na to. So, number 1 po, sa mga disciples niya. Kasi nabanggit po doon, ang present po, during that time, sa sinasabing large crowd, ay yung mga disciples niya. Pangalawa po, para kanino po yun? Para po sa mga sumunod sa kanya. At doon sa mga nais pa siyang makilala. So, sa tatlong kategory ng tao na yan, ang turo ng Lord, enter the narrow gate. So, ano po ba yung narrow gate? Pag sinabi po nating narrow gate, sa Tagalog po, makipot, masikip. Ayan. At alam po natin, kapag babasahin natin yung madali nating maintindihan agad yung ibig sabihin, no? So, merong narrow gate at merong wide gate, malapad na gate. Ayan. So, merong narrow gate or path or road, kalsada. Meron ding malaki na gate, na path, na kalsada. So, ayan po. So, kung babasahin nyo po yan, again, alam ko po, lahat po tayo sasabihin, mahirap po yun. Enter the narrow gate. Mahirap, madali. Mahirap. Kasi ganito, imagine niyo po. Ayan, ito po yung gate natin sa church, Di ba? Ang ganda. Ganda pala sa picture, in fairness. Kung titignan nyo po yung gate natin, napaka-bless natin kasi hindi lang isa yung gate natin. Ilan yan? Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Ngayon, imagine nyo lang po, kung one day, lumiit po yung gate na yan. Lumiit po yung gate natin. Ano kayang magiging reaction nyo? Kung ba kumipot to, naku, malamang sa malamang, tatakbo kayo kay Tatay Boy. Tatay Boy, yung gate! Pakilakihan! O kaya, tatakbo kayo sa BOT. BOT, palabas naman ng budget, pakilakihan naman yung gate. Kasi po, totoo naman, di ba? Kapag yung pasukan po maliit, mahirap pumasok. Masikip. Kumpara doon sa malaki yung gate, malaki yung daan, mas madali nga namang pumasok. Kasi di ba po, madaling isipin na kapag malaki yung gate, malaki yung road, malaki yung daan, pag marami kang dala, mas madali. Tama? Hindi masikip. Kayang-kaya mong ipasok kahit gaano karami yan. At ang katotohanan is that, marami nga yung talagang pumupunta doon sa choice na yon, doon sa malaking road. Kasi syempre, marami silang bit-bit. Ayaw nilang mahirapan, ayaw nilang makipagdikdikan. Gusto nila, pagpasok nila, smooth lang, hindi sila mahirapan. At sometimes po, kung i-apply po natin yan sa path of life, gaya po ng tinuturo ng Lord, ayan. Sometimes, ang dala-dala po nating mga bagahe, yung makita nyo po na yan, kapag lumalakad po tayo sa road ng buhay, sa road of life, ayan, yan po yung isa sa mga bit-bit po nating bagahe. Baggage number 1, money. Na kapag lumalakad po kayo sa road ng buhay, ang iniisip nyo po, secure ako basta may pera ako. Secure ako basta may savings ako. Mabubuhay ako. Ano pa po? Baggage number 2. Ayan, mabubuhay ako. Okay ako, masisecure ako kasi meron akong kapangyarihan. Maraming susunod sa akin. Mas madali ko silang mapapasunod. Famous ako. Marami yung, ang tawag dito,
sikat ako, kaya maraming naiinggit sa akin, maraming lalapit sa akin. So, yun po yung iniisip natin na mga baggage para nang sa gayon, sa paglakad natin sa road na to, secured tayo, feeling secured tayo. Ano pa po? Yan, yung mga wrong relationships, yung mga pinaglalaban pa kahit mali na, di ba? Sabi, Lord, mabubuhay ako, basta siya lang yung partner ko, dahil kinakompleto niya po yung buhay ko. Di ba? Yung tipong sinasabi na sa'yo ng counselor mo, wag siya kasi baga wala siyang pangarap para sa'yo. Wag siya kasi hindi niya love si Lord. Lalong-lalo na yun, di ba? Yung palang big red flag na yun, Pero pinipilit mo pa rin, hindi. Siya yung nagpapaligaya sa akin. Siya yung kumukumpleto ng buhay ko. Baggage number 3 po yun. Tapos baggage number 4, selfish pleasures or yung mga kasalanan po natin. Minsan, bit po natin yan habang tayo ay naglalakbay. Di ba po? Yung tipong ayaw nating i-let go yung mga kasalanan na yun. Kasi feeling natin, kapag dala-dala natin yun, masaya ang buhay. Okay tayo, hindi tayo malulungkot, happy-happy tayo sa life. Pero iba po pala yung way ng Lord, po? Kasi sabi po niya dito, But small is the gate and narrow the road that leads to life. And only a few finds it. So ano po kaya yung lesson dito? Drop everything po pala. So, kapag tayo ay disciples ng Lord, nagpasya tayong sundan si Lord Jesus Christ, ang unang payo po niyang sinasabi, drop everything. Drop everything and trust Him. Hindi yung mga bagaheng bit-bit natin. Yung mga bagahe po natin, hindi po natin madadala yan sa kabilang buhay. Kumbaga, po yun nawawala, kumbaga natutunaw, na kumukupas. Pero kapag ang bit-bit po natin sa road ng buhay ay si Lord Jesus Christ, di ba po? Ano pong ending nun? Ang ending po nun is, that leads to life. So, napakagandang paalala po ito. Kasi sa dulo po ng makipot na daan na ito, nandun po si Jesus. At si Jesus po ang author ng buhay. Dahil sinabi po niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga po sinabi po sa Luke chapter 9 verse 23, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily, araw-araw, at sumunod sa kay Jesus. So ano po yung challenge natin ngayong gabi? So ang challenge po natin, madali lang. Madali lang. So remove all the baggages you are holding on right now. So ano po ba yung mga baggages na yan? It can be maling focus. Yun. Lord, ito po talaga yung magdadala sa akin para mabuhay ako ng masaya. Ito po. Mga maling desisyon at maling relasyon. Lord, sige na po, ito na, pagbigyan niyo na ako. Kasi para maging masaya ako, hindi ako maging malungkot, di ba? May ka-chat ako, may ka-text ako, may nangangamusta sa akin, kumain ka na ba? Ayan, yun. Parang may nakaka-relate dito, Ayan, tsaka yung mga kasalanan po. So, i-let go po natin yan. Let it go, let it go. So, let it go. Let it go. Ulitin po natin, mga maling focus sa buhay, mga maling relasyon sa buhay, mga kasalanan sa buhay, yan po yung mga baggages na kailangan na po nating i-drop, i-let go. Dahil kapag ginawa po natin yan, na mag-let go, ayan, makikita po natin, ayan na kahit masikip yung daan, kahit mahirap yung tahaki ng buhay, pero nakikita mo, ayan na lumiliwanag na, nandun na yung cross sa dulo. Naandun na si Lord Jesus Christ, hinihintay ka lang. Di ba po? So, at alam natin na hindi kayang tumbasan ng kahit na anong temporary na kasiyahan, yung kasiyahan na ibibigay, of course, ng ating Panginoong Jesus, na siyang buhay natin. So, with that po, tayo po muna ay manalangin. So, salamat po kay Lord. Let's pray. Lord, salamat po sa iniwan niyo pong challenge sa amin, Lord. At sa pangako, Lord, na kapag pinili ka po namin, pagpasok sa narrow gate, sa makipot na daan, naandun ka po sa dulo, naghihintay lang. Though mahirap po itong choice, but Lord, tulungan niyo po kami na every day of our lives, piliin ka po namin. Piliin po namin yung narrow gate. Piliin po namin mag-let go. Piliin po namin i-remove lahat, Panginoon, ng kailangan naming tanggalin nang sa gayon makalakad kami sa buhay na pinipili niyo po para sa amin.
Kaya patawarin nyo rin po kami, Lord, kung may mga bagay na hindi kami ma-let go, let go. Kung hirap na hirap kami, Panginoon. Kaya nga po, Lord, nilalatag po namin ito sa iyo kasi naniniwala po kami na kahit gaano to kahirap, basta nilapit po namin sa iyo, tutulungan niyo po kaming mapadali. Tutulungan niyo po kaming mabitawan. Tutulungan niyo po kaming mamuhay, Panginoon, ng ayon sa kalooban mo. Kaya, Lord, help us po. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.